pinakamakasaysayan at pinakadakilang pag-ibig na naitala sa buong daigdig. Kung ikaw talaga ang tunay na anak ng Diyos, kaya mo bang sabihin kung sinong nanakit sa'yo? Sinasabi rin ng taong ito, nagigibay niya ang templo ng Diyos at sa ikatlong araw ay muli niyang itatayo. Wala ka man lang isasagot? Sige, sabihin mo ngayon na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ikaw na mismo ang nagsabi. At kahit sabihin ko sa inyo, di nyo rin ako paniniwalaan, ni papakawalan. Narinig natin ang kanyang mga salitang puro kasinungalingan. Wala na tayong pruweba pang kailangan. Dapat lamang ipadala ang kay Pilato. Ayon sa Luke 23 verse 1-2, dinala nila ang Panginoong Jesus kay Pilato upang hatulan ng kaparusahan ayon sa paratang nilang siya magawa ng mga bagay laban sa kanilang bansa. Mahal na Gobernador, ito na ang akusado. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Ikaw na mismo ang nagsabi. Wala akong makitang kamalian sa taong ito. Itong taong ito ang nagsasabi na siya daw ang anak ng Diyos. Nangangaral siya ng maling katuruan mula Galileo hanggang sa ating lugar. Sandali lamang, siya isang Galilean? Siyang tunay, mahal na gobernador. Kung ganon, nararapat lamang na si Herod ang magpasya sa kanya. Dalhin yan kay Herod. Luke chapter 23 verse 4, nang walang makitang kamalian si Pilato sa Panginoon, dinala nila si Kristo sa paanan ni Herod. Siya ba si Jesus? Sinasabi nilang si Kristo? Siya nga po. Ikaw pala tong taong nababalitaan kong nagpapagaling na may mga sakit. Natutuwa ako at nakadaupang palad kita. Ikaw ba ang Diyos? Hari ka ba talagang tunay? Ano bang kaya mong gawin? Ba't di ka nagsasalita? Sumagot ka, mga kawal! Bugbugin at pahirapan yan! Tignan natin kung hanggang saan ang sinasabi mong ikaw ang Diyos at ang hari. Sutan niya ng marangal na damit! Bagay lamang sa iyo yan. Di ba inaako mong ikaw ang hari at ng hari ng mga hari? Ibalik siya kay Pilato! At ng araw ding yun, nakasaad sa verse 12, ay naging magkaibigan si Herod at Pilato sapagkat dati silang magkaaway. May tradisyon ng mga Romano tuwing isasapit ang kapistahan. Sa araw na iyon, may dalawang bilanggo na ihaharap sa mga tao. Parehong akusado, parehong may hatol na nakabinbin, ngunit may kakaibang mangyayari. Ang isa ay paparusahan, ipapako sa krus. At ang isa naman palalayain. Dumating ang araw na iyon, naroon si Barabas. Kilalang kilala siya dahil sa kanyang mga kasalanan. Isa siyang magnanakaw, isang rebelde, isang taong nasangkot sa karahasan. Karapat dapat siya sa krus. Sa kabilang panig, naroon si Jesus. Tahimik, walang galit, walang paglaban, walang kasalanan, ngunit nakatindig sa gitna ng mga paratang. Nagdulot na siya ng maraming kaguluhan dito sa ating bayan. Kaya nararapat lamang na siya ay parusahan at hatulan ng kamatayan. Tama! Lumayo kayo sa taong iyan sapagkat problema lang ang dulot niya. Ngunit, wala akong masumpungang kamalian o kasamaan sa taong ito. Kaya, siya ay aking parurusahan na lamang at palalayan ko rin kaagad. Si Pilato na mismo ang nagsasabi na wala siyang nakitang kamalian kay Jesus. Ngunit ang konseho at ang taong bayan ay lalo pang tuminti ang galit kay Jesus. Hindi maaari! Sapagkat nagdulot siya ng labis na kalituhan
sa mga taong kanyang nabaginan. Gumawa siya sa araw ng pamamahinga. Kaya mangyari lang dapat na atulan siya ng kamatayan. Siyang tunay, Gobernador. Maraming siyang batas na nilabag. Siya ay nagpapakilala bilang Kristo, Hari ng mga Hudyo, anak ng Diyos, kaya nararapat lamang sa Kanya ang kamatayan. Bakit? Ano ba ang kasamaan ang ginawa ng taong tong sa inyo? Wala naman, di ba? Kaya, siya'y aking parurusahan na lamang at palalayain ko rin kalaunan. At ito ang katotohanan. Si Jesus ang tunay na walang kasalanan. Pero iba ang sinisigaw ng taong bayan. Hindi kami sang-ayon sa iyong pasya, Gobernador! Kung ganon, anong gusto niyong mangyari kay Jesus? Itong si Jesus ang dapat ipako sa krus. At itong si Barabas ang inyong palayain. Sang-ayon ako sa kanya mungkahi. Ipako si Jesus at palayain si Barabas. Tama! Palayain si Barabas! Ipako si Jesus! 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 Ako, inosente, mula sa dugo ng matuwid na tao na ito. Kayo na ang bahala dyan. Ang kanyang dugo ay sa amin at sa aming mga anak. At tuluyan na ngang pinalaya si Barabas. Ang taong may sala, malaya, humihinga, nabigyan ng panibagong pagkakataon. At si Jesus, siya ang ipinalit. Siya ang pumalit sa krus na hindi naman para sa kanya. Isipin mo yun, isang kriminal ang pinalaya habang ang buhay ng isang matuwid ang nakasugal. Ang dapat parusahan, pinakawalan. Ang walang kasalanan, siya ang hinatulan. At sa sandaling iyon, nagpalit ang kanilang kapalaran. Ang isa tungo sa kalayaan, ang isa naman sa krus patungong kamatayan. At marahil, habang naglalakad palayo si Barabas, hindi pa niya lubos maunawaan kung bakit siya nakalaya. Dahil ang totoo, ang kalayaang tinanggap niya ay may kapalit. At ang kapalit na yon ay ang buhay ng isang matuwid. Sir, teka. Matanong ko po kayo, ano na po kaya ang nangyari kay Barabas? Sa totoo lang, Hansel, tahimik ang Biblia dyan. Pero, marahil ito ang nangyari sa kanya. Sa wakas, malaya na rin ako! Magagawa ko ng lahat ng gusto ko! Hindi ba? Ikaw si Barabas? Oh, ako nga, bakit? Bakit ikaw ang pinalaya at hindi si Jesus? Wala ka nang magagawa sa bagay na yon. Ako, pinagaling ako ng Panginoong Jesus. Ako ay dati bulag, pero ako ngayon ay nakakakita. Pero ikaw, sino ang pinagaling mo? Wala ka nang paki sa bagay na yon! Ha? Sandali, Barabas! Ikaw ang mamatay taong pinalaya, di ba? At nakakapagtaka lang, bakit ikaw ang pinalaya at hindi si Jesus? Samantalang, problema ka lang naman ng ating bayan. Ngayong malaya ka na, hindi malabo maging problema ka muli. Ikaw dapat ang ipako at hindi si Jesus! Tama! Ang Panginoong Isus, pinagaling niya ako nung ako'y nagsakit. Pero ikaw! Wala kang ambag sa buhay ko! Wala akong paki sa iyo! Barabas! Si Jesus! Anak ng Diyos! Ikaw! Si Jesus! Nagbibigay ng buhay! Pero ikaw! Pinatay mo ang asawa ko! Si Jesus! Anak ng Diyos! Ikaw! Anak ka na! Wala kang karapatan maging malaya, Barabas! Hindi mo alam kung anong ginawa ni Jesus sa amin na kabutihan! Pero bakit ikaw ang nakalaya? Wala kang karapatan, Barabas! Wala kang karapatan! Sige nga! Sabihin niyo sa akin kung anong kabutihan ang ginawa ng taong yon.
kung siyang sinisigaw ng mga tao na ibako sa krus. Paliwanag niyo nga, kung ako makasalanan, edi siya higit na makasalanan! Mga alis na rito! Si Barabas! Ikaw si Barabas. Kasalanan mo ang lahat ng ito sa dinami-daming kabutihang ginawa ng Panginoon. Sa panahong namatay ang aking ama, andyan siya nakiramay. Ikaw, anong nagawa mo? Siyang tunay ng mga panahong ang lahat ay sa akin ang husga. Panahong walang naisang naniwala at para bang akong pinakamalalang babae sa buong mundo. Nariyan siya upang maniwalang kaya ko magbago. Nariyan siya at siya ang nagbago ng buhay ko. Pero ikaw, hindi ka ba nahihiya? Hindi ka naman dapat ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ang dapat ipako! Wala kang karapatan maging masaya! Isa kang kriminal! Ayoko marinig ang mga sinasabi niyo! Mas nilayas kayo sa aking harapan! Sino ba itong nagngangalang Kristo? Bakit siya yung mahal na mga tao? Siya itong pinarusahan. Pero siya itong minamahal ng taong bayan. Ah! Ah! Ano bang meron sa kanya? Sino ba siya? Nakakalungkot man isipin. Pero paano kung yun na nga talaga ang nangyari kay Barabas? Matapos siyang palayaan, na siya'y bumalik sa dati niyang kasalanan. Kaya Hansel, di dapat tayo bumabalik sa dati nating buhay. At Hoy! Ba't ka tulala? Ay, pasensya na po, sir. Hindi po kasi siya mawala sa isip ko eh. Ha? Sino? Ang makakalaban ko. Siya kaya ang tinutukoy ng ating bida na makakalaban niya? Anong meron sa kanya